Yung moonroof or sunroof sa kotse, sa una lang yan masaya gamitin. Then maybe after a month, wala na, hindi mo na siya gagamitin, hindi mo na siya pakikinabangan. Ang problema kasi dyan, pag sobrang init ng panahon at nasa traffic kayo, tatagos talaga yung init kasi syempre salamin yan, then tela lang yung nakakover dyan. So may mararamdaman talaga kayong init. At yun, eventually pag naluma yan, pwede mag-cause din yan ng leak. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may naitag lang sa aking question. At yun nga daw, ano daw yung pros and cons ng pagkakaroon ng sunroof or moonroof. Well, kung libre naman or hindi naman madadagdagan yung monthly ninyo dahil dyan sa moonroof and sunroof, why not? Okay naman. Pero kung sakaling yan yung isa sa mga factor kaya tumaas yung presyo, ako, personally, I will not consider having a sunroof or moonroof sa kotse. Isa sa mga problema kasi dyan is yung init. Sabihin na nating salamin yan and nag-a-absorb talaga siya ng heat. Okay? And ang nakakover lang dyan normally is tela. So ngayon, tatagos at tatagos talaga yung init. So yun yung isa sa pinaka problema. Then eventually, pag naluma yung sasakyan at nasira na yung mga gasket, magkakaroon na rin yan ng tagas. O minsan nga kahit mga bagong kotse pa, nagkakaroon na ng issue sa tagas, no, sa mga moonroof and sunroof nila. And hindi rin naman masaya na pag ino-open mo, nakikita mo na may mga watermark. So medyo kailangan ng medyo detail din sa paglilinis, no. Siguro ideal lang to, yun nga, kung sakali mang wala namang additional fee, okay. And siguro kung kayo ay or most of the time ang gamit ng kotse ninyo is highway driving, hindi mainit yung panahon doon sa mga pinupuntahan ninyo, mahilig kayo sa nature, mahilig kayo tumingala, maybe yes, you can consider that. Pero kung sakali man kung may option kayo doon sa dalawa, ako personally, I will not consider it. Isa rin sa mga problema dyan is dahil nga glass yan. Okay? So, syempre, pag yan ay natamaan, di naman natin masasabi kung ano yung posibleng tumama dyan, yun, pwedeng mabasag. Diba? So, isa rin yun sa mga problema. At yun, minsan yung halimbawa, nakalimutan mo siyang isara at biglang umulan, yun, basa rin yung loob ng kotse mo. So, para sa akin, mas marami siyang disadvantage. Kumbaga, kung i-relate ko yan sa isang condo, diba, pag bumili kayo ng condo, isa sa mga binibida nilang amenities is meron siyang pool, no? Actually yung pool, sa unang mga months mo lang siya gagamitin. Then afterward, pag kayo'y nandun na, nakatira na kayo doon, after a year, after 2 years, wala na. Minsan sa isang taon, bilang na lang sa kamay yung paggamit mo. So that's almost the same idea with sunroof or moonroof, no? So kaya yun, para sa akin hindi malaking decision factor kung may moonroof or sunroof ang kotse. Pinaka pa rin dyan is i-consider niyo rin na mas okay na wala. Okay? So yan yung opinion ko with regards dito sa moonroof or sunroof ng isang kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.